Pag-usapan muna natin paano po nag-start ang pagiging psychic. Is it pinanganak kayo, yun na yun, o na-develop lang siya? Kwentuhan niyo po kami, Miss J. Well, hindi naman na to bago sa mga followers ko, no? Especially sa na laging nakakapanood sa akin. So, wala na naman akong sawang i-share kung paano nagkaroon ako ng ganitong abilidad. So, sa pagkakaalala ko, I was 6 or 7 years old. Pag naglalaro kami, yung mga kalaro ko, kinakatakutan ako kasi I suddenly stop and then sinasabi ko na may sumasali na mga iba na hindi nila nakikita actually. So parang madami kayo, Miss J. Parang let's say 5 kayo, pero nagiging kayong 8, 10. Exactly like that. So nagugulat sila, hindi naman nila nakikita. So wala lang kasi nag-educate sa akin na I'm gifted. So natatakot sila, nilalayuan nila ako. And then hanggang sa na-develop siya. May time na I was being judged na, alam mo yun, na kakaiba kasi. May something, parang ganun, pag bata, lolokohin ka nila. Exactly. I was really bullied, no? Kasi minsan nakikita nila ako, nagsasalita ako mag-isa. Yan. So, and alam ko naman sa sarili ko na may kausap ako eh. It so happen lang na wala nag-educate talaga sa akin na yung kausap mo ay pumanaw na. O nasa ibang dimensyon. Na siya. So hanggang sa unti-unti ko siya na-embrace nung napanaginipan ko yung brother ko na sasaksakin siya. So bago mangyari yon, nagising ako and then hinanap ko siya. Sabi ko sa mama ko na nasaan yung kapatid ko, kailangan kong hanapin kasi may gulo akong nakikita. Sasaksakin siya. Eksakto, umikot kami sa bahay namin doon sa may kanto na kapag inuman siya. Eksakto pagdating namin, ayun na nga, yung kainuman niya, bumunot ng knife, sasaksakin siya. Naabutan nyo? Yes, naabutan namin. Oo. Then? Yun, doon nag-start na sabi ko, ba't parang kakaiba? Parang hindi na ito nagkataon. Parang Oo, sabi ko na parang, bakit gano'n? Nangyayari yung mga panaginip ko. It's a clear vision sa akin. So, sunod-sunod na yon may mga tao akong nakakasalubong na hindi ko kakilala. Minsan hinahawakan ko na, hinahanap mo yung tatay mo. Ginaganon ko sila minsan. Hinahanap mo yung tatay mo, hindi mo nakikilala pero buhay pa. Mga ganun siya. Grabe, no? O, kahit mga long lost, mga ganun, no? Pag nakita mo yung tao, once na mahawakan mo siya, malalaman mo kung ano yung, let's say, missing piece. Yeah, kasi may mga tao kasi na bukas yung tinatawag na aura. Energy aura, no? Kahit hindi ko sila gagamitan ng cards, ayun, nakikita ko kung ano ang sa loobin nila. Kung ano nasa isip nila. Tapos yung cards naman kasi hindi ko din siya inaral. May matanda lang na nagsabi sa akin, I was invited in a birthday party nung college ako. Hindi rin sana ako pupunta kasi parang kakaiba yung pakiramdam ko. Yung parang ayaw ng utak mo pumunta pero pinapunta ka. Parang gano'n. Oo, kasi nga ang init ng pakiramdam ko, alam ko may lagnat ako. Hindi ako mapakali. Yun, exactly yun. Pero napapunta pa rin ako. May matanda doon. Kumakain sa birthday. Kung i-describe ko siya, para siyang neglected. Madumi. As in, parang napabayaan talaga yung siya. parang magugulat ka, bakit siya nandoon sa party? Di ba? Minsan maselan yung mga nasa party. Yes. Ba't ka nandito pag kung stranger, di ba? Exactly. Tapos tinanong ko yung nag-invite sa akin na classmate ko. Ayan, kung nanonood ka man ngayon. Hi. So, siya nag-invite sa akin, may matanda. And then, kumakain siya. Nung nakita niya ako, kasi nagmamadali ako, naihi ako. And then, sabi niya, pwede bang umupo ka sa harap ko? Umupo kami, dulo-dulo kami ng lamesa. Tapos, siya ang nagsabi na, hindi ka ordinaryo. May something sa'yo na hindi katulad ng ibang tao. Sabi ng matanda. Oo, tapos sabi ko sa classmate ko, ano ba tong lolo mo? Mga ano-ano mga sinasabi. Tapos, hinayaan lang kami hanggang sa napansin ko na lang na yung mga kumakain, lumalapit na sa amin. Nasa table kami, napuno na ng tao kasi nakikinig sa amin.
Tapos sabi niya, mag-ingat ka kasi madami kang tutulungan pero madami ding gagamit sa'yo. Maraming Yes. maraming magagaling, mga Yeah, oo, bashers, ganyan. exactly. We cannot please everyone, ganon. O kasi college pa ako nun. Pero nagre-read na ako pa konti-konti. Through aura, touching. And then, siya ang nagsabi na yung energy mo, kailangan mo i-transfer sa isang bagay. Wala siyang sinabi na gumamit ka ng crystal balls, tarot card, or ordinary cards. Wala. Tapos bigla lang umalis yung matanda. And then nagtanong na ako doon sa family. Sabi ko, Sino sino yun? po ba? Yes. Kamag-anak niyo po ba? Parang ganon. Tapos sabi nila, ay hindi daw nila kilala. Oh. Kumatok lang daw yon kasi nanghingi ng pagkain. Pinakain naman nila. And then nagulat ako kasi ang pinaka-last na sinabi niya, balang araw hahanapin mo ko kasi may makatanong ka sa sarili mo na ako lang makakasagot. So napagtagpi-tagpi niyo siya in the long run. Yes. Kumbaga during the moment, medyo na-confuse ka. Bakit ako nagpunta? Then all of a sudden, may kumausap sa akin sa dami ng bisita doon. Ikaw yung kinausap. Then, may mga nafe-feel ka din na senses sa'yo na match mo. Paano nangyari yung na-figure out mo na eto na siguro yung sinasabi sa akin? Opo, kasi bigla na lang siyang tumatak kasi sa akin ng mga sinasabi niya. Sabi niya, ingatan mo kung anong meron ka, gamitin mo sa tama. Yun. Tapos nung lumabas siya, hinanap ko. Sabi ko, nasa na kaya yun si tatay? Kaya hanggang ngayon, pag may nakasalubong akong matanda, Tinitignan niyo mabuti. tinitingnan ko siya. Kasi ang tumatak sa akin, balang araw hahanapin mo.